Sa mga nagtataka po kung bakit walang namumulot po ng basura dito sa Japan, dito po katulad sa community namin, meron po specific place sa pagtapon ng basura at meron po yung exact date. Meron pong pinapadala ang City Hall every householder na yearly and monthly calendar katulad po neto. At dito po sa community namin, 1 times a month po, pwede kang magtapon ng mga malalaking basura. Katulad ng nakikita nyo guys, kahit basura na siya pero hindi lang siya basta-basta na tinatapon. Nakaayos pa din dahil may naka-assign na magbantay dyan kapag oras na ng tapon. Hindi ko pa na-try humingi ng gamit yan guys, pero ngayon ay pinipick up ng truck lagi. At kung talagang mapakinabangan pa po kasi ang mga gamit, yung iba ay dinadala nila sa recycle shop. Sa nakikita nyo guys, magaganda pa yung mga gamit no, pero tinatapon nila yan kasi may mga Japanese din na minsan yearly rin silang nagpapalit ng futon kasi sa atin isasampay lang natin, lilinisan, sa kanila hindi. Tapos meron ding kumot na mga magaganda pa, diba? O diba sayang? Mapapakinabangan pa talaga yan kaso minsan kasi hindi natin alam kung buhay pa ba yung may-ari niyan. Nakakatakot din minsan yan pulutin kasi baka mamaya kasama mo sa pagtulog ba. Yan nga guys, maganda pa yung divider. Itatapon na yan. Pati yung mga cabinet na yan, oh. Itatapon na rin yan. Marami ding mga itatapon na magaganda pa pero hindi ko kasi pinupulot yan kasi kung pulutin ko yan lahat, wala kaming space sa bahay. Tapos baka mamaya may mga anay na yung loob niyan kaya hindi din ako basta-basta pumupulot ng mga basura. Yan nga guys, pati yung mga kahoy, tatali mo rin yan. Hindi mo rin yan basta-basta itatapon lang. Ito naman guys yung biodegradable. Ano ngayon? Araw ngayon ng tigtapon. Mayroon siyang net para hindi hukayin ng mga pusa, mga aso. Ganyan. Tapos wala talagang, bawal rin yung hindi mo i-sealed ng maayos yung pinaglagyan mo ng basura. May mga damit yan dyan, pero hindi ko alam kung saan dyan. Pero ganyan. Yung mga cans, pipipiin mo yan, tapos hugasan, lilinisan mo yan ng maayos bago siya itapon or bago mo siya isi-segregate. Pati nga din itong guys, yung mga recyclable na to, oh, hindi ko rin alam kung ano tawag dyan, pero fura kasi ang tawag dyan sa Japanese. Yung mga yan, bago mo rin yan itatapon, linisan mo rin yung mga yan. Pati din tong mga beans, hindi ko alam kung tama ba yung pag-segregate ko niyan, pero kasi lahat ng mga babasagin, isinasama ko dyan sa lagayan na yan. Ayan naman, nilalagyan niya ng mga meat dito sa Japan. Nire-recycle ko din yan kasi masyadong bulky yan sa mga biodegradable, tsaka plastic yan, hindi yan nabubulok. Tsaka ito ding sealed tin ng loaf bread. Yung karton ng tissue, pet bottle, normal yan. Karton ng mga milk or juices pack. Yung mga karton. At yun nga lang po guys, sana may natututunan kayo sa videong ito. Maraming salamat. Sa uulitin. Ayan nga po guys, magliligpit pa ako. Bye-bye!